Inaanyayahan po ang lahat na pumasok po sa bulwagan upang mag-umpisa na po tayo sa ating gawain. Ito po yung araw na ginawa ng Diyos, kaya tayo po lahat ay magsasaya at magdidiwang. Amen po ba? It's a celebration. Napakaganda po ng araw, isang maganda, mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Alam naman po natin na tayo po ay maraming pinagdaanan sa nakaraang mga linggo o sa month na tayo po ay hindi tinigilan po ng bagyo. Hindi lang naman po bagyo. Meron po tayong mga lindol na nababalitaan sa iba't ibang bansa. At higit po sa lahat na nakakalungkot, yung mga nangyayari po sa mga eskwelahan po. Apektado po ang mga estudyante. Siyempre po, yung may mga anak tayo na nandiyan. Pero ang pinaka-grabe po talaga, ito po ay ngayon ko lang din po naramdaman na napakahaba po na talaga po ang bagay hindi po tayo tinigilan. Pero tingnan naman po natin, dahil po Sunday ngayon, binigyan po tayo ng Panginoon ng napakagandang araw. Pero alam niyo, ang bagyo po, hindi lang naman po yung bagyong literal eh. Tayo din po, meron din po tayong bagyo sa buhay. Sino po rito ang may bagyo sa buhay? Amen. Unfortunately, wala pong nakakaligtas sa bagyo po ng buhay sa atin. Magdadaan po tayo, may pagdadaanan po tayo na bagyo ng buhay. Pero lagi po natin tatandaan na kapag dumating po ang bagyo po sa ating buhay, ma-encourage po tayo sa sinasabi po ng John chapter 16 verse 33. In this world, you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Ano po ang ibig sabihin po yun? Yung po ba yung mga social problem po natin, yung mga strong emotion po, sa Tagalog po, mapapagtagumpayanan po natin po lahat po ito. Ang bagyo po ng buhay, kapag kasama po natin si Lord, mapagtatagumpayanan po natin ito. Palakpakan po natin ang Panginoon at bago po tayo magsimula sa ating pagpupuli at pagsamba, inaanyayahan ko po si God and Yuri para po sa pambuhay na panalangin. Sitayin po tayo lahat. Tayo binubuhat wikit. Damhin po natin ang presensya ng aming Panginoon. O hallelujah! Ilang Diyos, Ama namin nasa langit, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na napakabuti. Ikaw ang Diyos na umibig sa tulad namin, dakilang Diyos. Salamat na meron kaming Diyos na tulad mo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, narito po kami mga anak mo, dakilang Diyos. Nagpapakumbaba, tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Ama, kung may nakikita kang bahid ng karumihan, dakilang Diyos, sa bawat isa, Panginoon, pakalinisin mo kami, dakilang Diyos, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, paghahari mo sa aming puso, sa aming isipan, na Ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon, sa umagang ito, dakilang Diyos. Ama, dalangin din namin, Panginoon, anuman yung bigat o problema ng mga kapatiran namin, Panginoon, Ikaw ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng kalutasan. Kung meron na po may mga karamdaman, dakilang Diyos, alam namin na Ikaw ang Diyos na patuloy na magpapagaling. Sa mga kapatiran namin, Panginoon, na naapektuhan itong mga bagyong nagdaan, dakilang Diyos. Sa mga kapatiran din namin na nangaiba, Panginoon, patuloy na pagpapala mo at ang kapahingahan na pumula sa iyo, patuloy namin naranasan, dakilang Diyos. Ama, piling namin, Panginoon, sa umagang ito, malaya mo, Panginoon, pasukin ang Santong Espiritu na nagmumula sa iyo sa puso at isipan ng bawat isang narito, Panginoon, upang masambakan namin, Panginoon, sa nais mong pagsamba, dakilang Diyos. Ama, dalangin din namin ang programa namin, Panginoon, ay patuloy mong panghawakan. Simula umpisa, dakilang Diyos, hanggang matapos ito. Ganon din sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Simula sa MC, sa mga tutugtog, sasayaw, at aawit, dakilang Diyos. Lalo na po sa iyong magbabahagi ng iyong salita. Na matapang niya, Panginoon, na maihatid yung nais mong marinig namin, Panginoon. At nawa, Panginoon, anuman ang aming maranasan at marinig ngayong araw na ito, Panginoon, ito'y paghawakan namin, Panginoon, at gamitin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, dakilang Diyos. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, upang hindi namin maibigay the best ngayong umagang ito, hindi sinasaway namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Dahil walang ibang Diyos na pwede
marami pong salamat. Ikaw ang Diyos na may taas at wala na pong iba. Luwalhatiin ka at pakilain ka sa pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sabi po ni Kuya Ate kanina ng ating tagapamuno. Ito mga nakaraang araw daw po, ito po almost 3 weeks po ba or 2 weeks na inuulat tayo bagyo, habagat. But still, tignan niyo po, sumikat po ang araw. At binigyan tayo ng isang magandang panahon para po sa buhay natin. Darating at darating, may bagyo tayo haharapin sa buhay natin. Pero, hindi naman po yung hihinto dahil, hindi naman po yung hihinto sa bagyo lang. Sabi po nila, there's always a rainbow after the rain. Sa bawat bagyo po ng ating buhay, pag natagpos po natin yun, may katagumpayan po sa lahat po ng ating pinagdaraanan. At patuloy po tayong mamamangha sa kapangyarihan ng Panginoon kung paano natin nakaya yung bagyo ng buhay ngayon. At bakit nga po ba natin yung nakakaya? Kasi kasama po natin ang ating Panginoon. Minsan pa ngayon pong umagang ito, tayo pong lahat ay sumamba sa ating Diyos na buhay na kung saan araw-araw pinapakita niya at pinaparamdam niya yung walang hanggang pag-ibig niya, yung pagsama niya sa atin sa kabila ng lahat ng pagkukulang natin, still nakamanghay yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen? Tayo po sa ating Panginoon.
Ibig mo'y di mapapalaya. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran.
song leader natin, ang mga drummer, ang mga dancer. Alam niyo po, akala niyo lang po, napakasarap po nilang sabayan, hindi po ba? Pero alam niyo po, sa likod po niyan, promise po, nakikita ko po kung paano po ang mga ito kung mga bata po ito. Minsan po, pag ako pinagagayos sa labas, Sabado po, 4 o'clock in the afternoon, imagine that. 4 o'clock nandito po sila at natatapos po sila ng 7, 8 o'clock. Alas 10 po, kita niyo po, alas 10. Hindi niyo po nalalaman. Ngayon nakikita natin magandang mga tinig na sinasabayan natin, yung mga nagsasayaw na gusto natin pumunta sa harapan para sabayan po sila. Sa likod po niya ay marami pong effort, pagod, iyak, gusto. Lahat po nasa kanila po. Kaya palakpakan po natin ang music ministry. Napakaswerte po, napakapalad po natin na mayroon po tayong ganitong mga kabataan. At sabi ko na po, pinawagpagod ay naluluha, overjoy po talaga ako ngayong umaga ito dahil sabi ko nga po, kanina po sa tungkol po sa mga bagyo na tayo po may pinagdadaanan. Sabi ko, pag nagkaroon ako ng pagkakataon na makatayo, magagawin ko na lahat. Sabi ko nga po alam niyo po, ang hirap-hirap po, mga tiga-Malis, mga tiga-Sulok, Panginay po, lahat po ng binabaha. Mahirap po, di po ba? Pero alam niyo po sa mga ganyan sitwasyon, sabi ko nga ng mga panahon na yun, naiiyak na po ako sa asawa ko, sabi ko, si Carl, kailan tayo aalis dito? Napapagod ako, nahihirapan ako. Pagpasok ang anak ko, ang asawa ko, tatlo po kami lumulusog sa mga baha. Pero alam niyo nga po, ulitin ko po, ang sabi po sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, the Lord will make it happen. Inalis niya po ako. Inalis niya po kami doon sa lugar na kung saan nahihirapan po kami. Ngayon nasa isa po kami komportableng lugar na kung saan maayos po kami nakakapasok. Sabi ko nga pag pala tayo minsan yung nadoon tayo sa sitwasyon na akala natin wala, doon kumigil sa Panginoon. At sabi ko nga sabi ko nga sa lahat kahapon, sinasabi ko kahapon, mapalad po mga tagalala, promise. Alam niyo po kung bakit? Sa mga ganito po sitwasyon na minsan may mga nag-aaway-aaway sa ayuda. Totoo po yung sabi na kami po linggo-linggo, meron po kaming ayuda. Sobra po. At hindi lang po yung ayuda. Alam niyo po ang pinakamasarap po nun. Kami po meron po kaming every Saturday na gawain po. Na kung saan unti-unti talaga po makikita niyo po na nilalapit po ang mga manggagawa po ng dala para po mapalapit sa Panginoon. Kasi hindi lang naman po tayo mabubuhay ng puto lang po tayo ayuda. Siyempre po, pati po yung espiritu po natin nangangailangan naman po ng pagkain. Ano po ba pagkain ng espiritu? Hindi po ba yung tayo po ay makarinig po ng mga salita ng Diyos? At iyo po, every Saturday po, ang mga manggagawa po ng dala ay nakakarinig po ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon at sa pagkakataon po ito, tayo po ay darako po sa diwa po ng pagkakaloob. Tinatawagan ko po ang ating kapatid ni si Brother Joel Santiago. Good morning po! Masaya po ba ang bawat isa? Amen! Okay po, sabi ang pagbibigay daw po ay hindi obligasyon, kundi isang masayang pagpapakita ng pasasalamat. Amin po ba? Nagpapasalamat po ba tayo? Saan po bang aklat yun? Sa 2 Corinthians 9:7, sa huling talata, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amin po? Amen. Kaya po ibalik natin ang parte ng mga biyayang natatanggap po natin. Kasi siya naman po yung nagbigay. Tama po ba? Bakit parang nanutot niyo? Di ba? Pwede po bang itas po natin yung ating mga kamay? Yan, i-shake po natin. Yan, kasi yung pagkakataong ito po ay pagsasanay or pag-ehersisyo natin sa gawain ng Panginoon. Amin po ba? Amen. Okay, may isa po akong lingkod ng Lord na nakita or nabasa po. Kilala niyo po ba si Manny Pacquiao? Yes. Wow, maraming nakakilala. Kung bakit po siya sikat sa larangan ng sport, alam niyo pa kung bakit? Hindi dahil sa magaling po siya sumuntok.
Kundi dahil sa pagsuntok niya, nakakatulong siya. Kundi dahil sa pagsuntok niya, marami siyang naaabot. Hindi po putikong, kaya bakit pinashake-shake po sa inyong mga pamilya? Kasi bukas po ang palad niya sa pagbibigay at pagtulong sa kapwa. Subukan mo suntukin ka lang isang Manny Pacquiao, di ba tulog ka? Di ba? At saka mahirap pag shake lang nakatitong yung mga kamay, di ba po? Kaya po, ang pagbibigay ay tanda ng pagpapasalamat sa buhay at lakas na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sino po bang may lakas dito? Amen. Sino ba yung may buhay? Amen. Tayong lahat. Okay po, masaya ang pagbibigay nang walang pag-aalinlangan. Yun yung sinasabi sa huling talata. Okay po. Kasi gusto ng Lord, usang loob tayong nagbibigay. Hindi po siya obligasyon. Tama po, kung tulad ng ating mga magulang, hindi tayo inuubligang tulungan sila, pero dahil gusto ng Lord na ibigay natin yung parte natin bilang isang mga anak, yun po yung gusto ng Lord. Kaya po, habang nariyan po yung mga magulang natin, mga anak, habang nandiyan pa po sila, iparamdam natin, ibigay natin yung buong suporta. Bakit ko nasasabi? Baka paano lang yan, gawa-gawa ko na. Totoo po to, hindi po ako nagsisunungaling. Dahil sa pagbibigay ko sa Lord, hindi po ako nagmamalaki. Ang Lord ang pinatataas ko sa lugar na to. Kasi sa oras na ako nagtatrabaho sa loob ng kumpanya, totoo po, hindi po malaki ang sahod namin. Hindi po minimum ang sahod namin yung time na yon. Alam niyo po ba, napakabuti ng Lord. Alam mo bakit? Kasi nakapagpaaral ako ng mga kapatid ko, nabigay ko yung titirahan ng magulang ko. Alam niyo po, hindi po ito pagmamayabang. Kundi inamayabang po yung Lord kung bakit ko nakapamasa yung ganitong pagkakataon. Alam niyo po yung susi dahil marunong ako magbigay. Marunong kayong magbigay. Kaya po sa lahat ng pagkakataon, habang may pagkakataon na nagbibigay tayo sa gawain ng Lord, sa pagtulong sa ibang kapwa na hindi na sinasabi ng kaliwang mga kamay po natin. Kasi yun yung gusto ng Lord, ilihin mo ang pagbibigay mo. Kasi gusto ng Lord, habang tayong nagbibigay, marunong tayong makontento. Kasi alam niyo po, ang pagtitiwala sa Diyos, dahil pinapakita niya na sapat ang biyaya niya pag ikaw ang nagbibigay. Di ba? Sapat po ba yung biyaya ng Lord sa atin? Dahil po sapat ang biyaya ng Lord sa atin, huwag pong tikom ang ating mga kamay sa pagbibigay. Kasi ito yung susi kung bakit tayo pinapaunlad. Hindi naman tayong mayaman physically, hindi naman masyadong mag-ara yung natin, yung ating tahanan. Pero alam niyo po yung araw-araw na tinatagpos ng Lord, yung buhay mo sa masaya, sa maginhawa, o na nakakaranas po tayo ng hirap, lalo na sa salap ng salapi, sa pinansyal. Pero di ba, di nyo namamalayan, natatapos yung araw na natatagpos mo dahil sa biyaya ng Lord. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo nakatay tumayo at tayo ay nananalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami dahil sa biyaya mo, patuloy mong pinaparanas mo sa amin ang masaganang buhay at lagi niyo po kami tinuturuan na makontento sa lahat ng binibigay po sa amin. Kaya po, Diyos, dalangin ko nga po sa paghahandog po namin sa gawain po ninyo, bigay niyo po kami ng masayang puso upang patuloy na i-express po namin kung gaano po kayo kabuti po sa amin. Kaya po, Ama, nagpapasalamat po kami dahil may ganitong pagkakataon para maibalik po namin yung parte ng mga bagay na binibigay niyo po sa amin. Salamat po sa kabutihan, salamat po sa buhay na mayroon kami ngayon, salamat po sa lakas na kumpleto po yung aming pangangatawan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo, pagpalain mo po nawa ang aming mga ipagkakaloob at lalo po pong pagsaganain ang bawat buhay ng mga lingkod mo, Panginoon, na nagtitiwala at sa iyo lamang pong umaasa. Kaya po, Ama, maraming salamat po sa biyaya nyo at salamat sa walang hanggang pagpapala na pagkakaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Tayo po lahat ay tumulog sa Panginoon. Inuulit ko po, Book of Acts, chapter 3, verses 1 to 11. Ganito po ang sinasabi. Kinagaling ang isang lingkod. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon. Ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa ng ikay-isula. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mangalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya at sa kanila sa pag-asang siya inilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o bingko. Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang buko at itinayo. Noon din lumakas ang mga paa at buong-buong ng lalaki. Talukso itong tumayo at nagsimula lumakad. Pumasok sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nila siya ay tumubig dating nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo. Namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Last verse, habang nakahawak siya na Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na Portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong kaamtaka na nangyari. Salamat po sa salita ng Diyos at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Dennis po. Amen. Good morning. Salitang dito yun na. Madali yan ng good morning. Masaya po ba tayo sa Panginoon? Amen. Dahil masaya tayo, bigyan natin ng malakas na palakpakan ng Panginoon. Dahil sa ating bigyan sa pulot ang ala ng Jesus Christ. Kaya po tayo sa Panginoon. Kayo lang ang karamanan ito lang ng iba. Let us pray. Father God, thank you so much sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Ang araw na ito ay ginawa mo para sa aming lahat upang kami ay narito sa bulwagan nito sa iyong church na pinagkaloob sa amin upang ko isang bahay, papurihan, gawin namin ang nararapat na ayon sa iyong kalooban. At salamat sa buhay namin na ipinagkaloob mo sa amin. Itong buhay namin ay isang biyaya, bilagro para sa aming lahat, Panginoon. Kaya salamat po, palayan po kaming lahat. Ito ang aming galangin sa pangalan ng Jesus. Kung lahat tayo magsabi ng Amen. Panginoon, hindi na po tayo makaupo at makaupo tayo ng banaya. Ready na po ba tayo? Okay. Alam niyo po mga magulang at kapatid, salamat po sa Panginoon sa pagkatapos po yung sinabi ni Kuya higit sa lahat, ang salita ng Diyos. Amen. Kung kaya tayo ay narito,
dahil po sa salita ng Diyos na ipinagalot sa ating puso. Kaya tayo ay malakas. Tayo ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon dahil po sa salita ng Panginoon. Okay. Kaya po, pag-aralan po natin yung binasa po kanina ni Magandang Busan sa Gawa chapter 3 verse 1 to 11. Pag ito po ay binibigit namin, ito po ay isang himala. Amen. Naniniwala po ba kayo sa himala? Pag sinabing himala, ito yung, ibig sabihin po ng himala, ito yung, ang milagro o himala ay isang pambihirang pangyayari na lumalabag o lumalampas sa mga karaniwang batas ng kalikasan. Kadalasan, inukay ito sa kapangyarihan ng Diyos. Pag sinabing himala, ang Diyos lamang po ang makakagawa. Amen. Nothing is impossible to God. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya kanaro yan, dahil ito ay himala ng Panginoon. Sabihin mo sa tabi mo, himala ka ng Diyos. Amen. Kasi kung hindi ka himala ng Diyos, wala ka dito. Tama. Kaya tayo narito ay nagbilang sa buhay natin ng Diyos. Kaya wala pong tao na pwede magbago sa isang tao maliban ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung miracles po, kung titingnan po namin sa Old Testament, alam niyo po mga magulang at kapatid, ang milagro po ay nangyayari lamang sa kanyang mga anak. Amen? Sinunod yung mga anak ng Diyos, ang sabi nyo kamay, para hindi kayo matulog. At nangyayari lamang ito sa mga sumampalataya sa Panginoong Kristo. Kung mag-aaralan po natin ang Old Testament sa Exodus, maraming himala ang ating Panginoong Diyos na ginawa. Amen? Sa mga kanyang bayan, sa bansang Israel, sa kanyang mga anak. Gumawa siya ng mga milagro sa lugar po, sa bayan ng Israel. At ipinapakita ko doon kung anong klaseng milagro ginawa ng Panginoon. Nung magulang ng Israel, nung mauhaw ang Israel, nung walang masilungan ng Israel, ang Diyos po ay nag-provide sa kanila. Amen? Ang Diyos ay nag-provide sa kanila. Sipin mo, hindi naman sila sabi ko, hindi naman sila nagtatanim ay nag-aalaga ng pugo. Tumula ng pugo. Kaya Diyos ka meron tayo. Amen? Halingin na po eh. Marami siyang ginawa at maging sa panahon ni Joshua, nung siya ay nakipaglaban mga magulang at kapatid sa Joshua chapter 13, kung pag-aaralan po natin yun, babalikan po natin, si Joshua po ay nanalangin sa Panginoon dahil siya po ay nakipaglaban. Sa kanyang pagkikipaglaban siya ay nanalangin sa Lord na sabi, Lord, hindi po ba, huwag mong pagalawin ang araw at huwag mong pagalawin ang buwan. Amen, ito po ay sa aklat po ng Joshua chapter 13. At ang araw po ay huminto sa lugar po ng Gideon at ang buwan po ay huminto sa lugar po ng Ayaw. Kaya nanalo po ang Israelita dahil sa himala na ginawa ng Diyos. Mamaya makikita po natin kung ano yung mga himala sa ating Lord. Ipinapakita ito. Maraming himala hanggang sa panahon po ng New Testament. And Matthew, Mark, Luke, John. Maraming ginawa mismo si Jesus Christ. Sa kanyang, yung sa siya mismo gumawa ng himala eh. May ano mga ginawa na himala ng ating Panginoon? Nagpagaling ng may sakit. Yung babae na ginagugog, pinagaling niya. Yung may mga kito, yung pag-iaabihan ng masamang espiritu, mga lungko, at marami pang iba, naghimala si Jesus Christ. Nung dumating po sa Book of Acts, sa aklat ng mga gawa, ito yung mga gawa ng mga apostol. Sila rin po ay naghimala, hindi sa kanilang sarili, kundi ang mga apostol ay gumawa ng himala sa pangalan ni Jesus. Yung po ang title ng ating pag-aaralan. Mga magulang at kapatid. Sabi rito, himala, miracles in the name of Jesus. Milagro sa pangalan ni Jesus. At ipinapakita po dito sa ating mga magulang at kapatid yung kwento, itingnan niyo po yung mabuti
Yung pito po ng isang lumpo, siya ay pinanganak na lumpo, inborn. Maging po sa mga doctors, nag-research po ako, pag inborn ka na pinanganak, mahirap na po ibalik yung normal. Maaaring magawa ng paraan, pero hindi pwede ibalik sa normal. Naniniwala po ba kayo? Tama. At itong lumpo na ito ay pinanganak. At araw-araw na po siya sa church, kumbaga nandun siya, nalinimos, nagiging na pera para sa kanyang ikabubuha. At dumating po ang panahon na sabi nito, sabi basahin po natin, minsan nagpunta sila Pedro at Juan sa templo, alas 10 ng hapon, noon, ang oras ng panalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo. Mula pa ng itong isilang, idinadala ito sa templo araw-araw upang mamilimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya yung ninanlimos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin na siya sa kanila sa pag-asa sa ilibusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at tinayo. Noon din lumakas ang mga paa at bukong ng lalaki. Palusot kong tumayo at pagsimulang lumakad, pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, umulag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya naglalakad at nagpupuri. Nang makilala nilang siya ay pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuan ng ganda ng templo, nang mga sila at nagtataka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kay Pedro at Juan sa lugar na pinatawag ng portiko ni Solomon, patakbo lumapit sa kanila ang mga tao takang-taka sa kanila. There's miracle in the name of Jesus. Ang teksto po natin, nasabi ko na teksto natin sa Gawa chapter 2 verse 6, anong sabi ni John at Peter? Wala akong pila o ginto. Ngunit kung anong meron ako, ay siyang kong ibibigay sa iyo. Anong meron si Juan at si Peter? Ang Diyos na gagawa ng lahat ng bagay. Amen! Nakalakad ba itong pilay? Nakalakad ba ang pilay? Amen! Nagpupuri ko na sa Panginoon eh. May milagro. Alam niyo po mga magulang at kapatid, marami pong milagro sa Book of Acts ang mga apostol. Even Saul, si Pablo po ay isang pong mamamatay tao. Alam naman natin ang kwento ni Pablo, at siya po ay nasa rinyo ng bautismo, at nung makonvert po siya bilang isang Kristyano, pinagpala siya ng Panginoon, sumunod siya sa kanya, at siya din ay ginawa ng milagro. Ano ang milagro na ginawa ni Paul? Habang siya ay nangangaral, may isang, huwag kayong matutulog mga kapatid. Huwag kayong matutulog. Habang nangangaral si Pablo at habang kanyang pangangaral, may isang lalaki ng pangalan ay Eutico, nakaupo, nahulog, namatay. Kaya sabihin sa kapatid mo, pag may nangangaral, huwag kayong matutulog. Makinig ka. At kung mahulog ito, anong nangyari? Patay. Anong ginawa ni Pablo? Pag binasa ko natin sa Acts, ginapaan niya nabuhay sulit ko bilang ng Panginoon. At alam niyo pa mga magulang at kapatid, tayo lahat dito ay patay dahil sa kasalanan. Pero binuhay tayo ng Panginoon Jesucristo. Kaya ikaw at ako ay nandito ngayon dahil binuhay tayo ng Panginoon. Patay tayo lahat sa kasalanan. Amen! Kaya masaya tayo. Simbi ko ha? Grabe na ang Diyos. Kaya mga magulang at kapatid, sabi nga rito, may magagawa sa atin ng pera, ang material na bagay, subalit masugit sa lahat ang pangalan ni Jesucristo. Tama? Kasi ang pera, material na bagay yan eh. May hangganan. Ang value ng pera. Amen? Halimbawa, may ano ka, may ano ka sa ospital ka na isang kamag-anak. Maring nagtira ka. Yun ang isang nangyayari, hindi isa pa. Para bayaran mo ang bill sa ospital. Tama?
nagbibigay at minsan nakikita natin, nababayaran natin ang bills sa hospital at sobra-sobra pa. Bakit? Ang Diyos din ay gumagawa ng himala hanggang ngayon. Nakukuha niyo po. Mahalaga po ang pera. Kaya nga, money is the reason. Ang pera ang dahilan. Kung tayo dito ay may mga pera, tayo ay di ba? Pera ang dahilan. Bakit maraming problema ang tao? Dahil pera ang dahilan. Nakukuha niyo po. Pero tatandaan po natin, may milagro sa Diyos. There's meron na lang God. Wala akong imposible sa Diyos. Mga magulang at kapatid, napakahalaga po ng salapi. Napakahalaga po ng pera. Tama? Malagang pera. Alam mo niyo sa panahon ngayon, pag wala kang pera, tama may Diyos. Pero pag wala kang pera, nagbiyaya ng Diyos. Sabi ko sa inyo kahit, sabi ko sa inyo totoo, ang pera ay ginagamit din ng Lord para maging masaya ka. Tama! Amen! So, kaya nga ang lahat ng halimbawa, kaya natin ng hayop. Hindi mo ba ipinito ng pagkain ba may alaga ng hayop? Gagawin mo muna kayo ngayon. Pili ka ba pumunta ng mall? Bibili ka ng mga branded, ng mga damit. At pagdating mo doon, pipili ka at babayad ka sa cashier, ang dalag-dalag mo ay baka. Ito pang bayad. Hindi, siyempre ikaw pumunta sa pera, kaya dapat halaga po ng hira sa buhay mo ng isang tao. Di po ba? Dahil kami mga pastor, mga magulang at kapatid, hindi na muna namin pili sabihin, nagagahe kami. Pupunta kami kung saan at sasabihin namin sa mga driver, hallelujah po ako. Siyempre, magbabayad po kami. Tama. Pero tatandaan po natin mga magulang at kapatid. Ang hindi nagagawa ng salapi, ang hindi nagagawa ng material na babae, ay magagawa ng Diyos. Sapagkat walang imposible sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. May pangyayari po sa akin na amismo ako sa Lord. Nung mga time na yun, nasa mangga ako. Doon ako papastor. Siguro mga amas sa mangga. Nagkali na 10 years siguro. May time po na nakalimutan ko yung budget. At sa time ko purihin po ako noon. Dito sa pumatap na ako. Ang nasa kaya ko, di pa naman ang nalimutan ko. Kaya nalimutan kasi hindi lang. Pag sa kayo, nasa kaya ko, kasama ni Ate Kenzie, bayaw. Kaya dito, alam niyo po mga magulang at kapatid, pagdating ko doon, kasi diretso na siya ng baliwag sa tulay, kaya ano bayad? Kasi hindi ako eh. At nalaman ko wala ng tulay. Ito ngayon ang problema. Pupunta ko na mangga. Purihin ang Panginoon, dumaan. Si Kuya Romino pa ng baliwag. Sinakay ako sa tricycle hanggang doon. Wala, hindi ako nagastos ng pera. Purihin mo ang Panginoon. Sa Diyos ay mayroong himala. Amen. Kaya nakakaams ang Lord. Nakakaams ang Lord. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam ko, masarap po maglingkod sa Panginoon kasi ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito yung hindi magagawa ng tao. Ito yung kalikasan ng Diyos. Yung maghimalay sa atin. Ang gusto naman pagpaghimalay sa atin. Itong buhay natin, himalay ito ng Panginoon. Hindi tinitingnan kung sino tayo ang mahalaga. Manampalataya ka sa Panginoon. Kilalanin mo siyang Diyos at siya ay maghihimala sa iyo. Hallelujah. Okay. Ang sabi ng Roman 10:13, ito po ay kaligtasan. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Alam mo ba na ang kaligtasan ng isang tao ay isang milagro? Amen? Milagro yan! Pero ang sabi, kailangan mong tumawag sa Panginoon. Tama? O bakit sinasagot ang mga panalangin ng Kristyano? Ay bakit hindi nagkakaroon tayo ng himala? Dahil tayo ay tumatawag sa Kanya. Tayo ay nanlalakad sa Kanya. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya tayo
tumawag sa Panginoon, nagkaroon ng milagro sa buhay natin. Kung kaya ako ay narito, nagbabahagi ng salita ng Diyos, at nandiyan naman kayo at nakikinig ng salita ng Diyos, yung po ay malaking himala sa atin ng Panginoon. Amen! Gusto niyo pa ba ng mga himala? Bahala kayo. Kung ayaw ng himala, ako gusto ko ng himala eh. Kasi sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng himala eh, ng Panginoon. At tatandaan po natin, there's a miracle in the name of Jesus. Pag binanggit mo ang pangalan ni Jesus, kami doon, magkakaroon ng biyaya, ng kaligtasan, ng mga bagay na hindi na natin yung sumatang mangyari, ay makakamtan po natin. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam niyo po mga magkakalagpalit. Ito yung sinabi ni Kuya Joel. Hanggang ngayon kasama pa kami ni Kuya Joel sa Lala. At habang ako ay nasa Lala, ang Lala kasi malaking ano sa akin yan. Malaking mahal ko na pamahal sa akin yan. Bakit? Yan sila Makmak, sila Darwin, sila lahat ng mga anak ko. Ginamit ang Lala para sa ko ay makapag-aral. At hindi lamang po makapag-aral, kundi ginamit ang Lala para akong maging isang pastor. Amen? At ang napakahalaga po sa Lala, ang salita ng Diyos. Na every Saturday na nakakarinig kami, purihin po ang Panginoon kahapon ng kadalang mensahe ng Pastor Rex. Kaya, kayamanan po, ang milagro ng Panginoon ay makikita po natin sa salita ng Panginoon. Kaya wag tayong magsasawa, makinig ng kanyang mga salita. Okay, in Philippians 4:19. At buhat sa hindi maubos sa kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Isus. Sabihin mo na kung anong kailangan mo. Hindi mo sa Lord. Ang gusto ko ay magpimilagro. Ang gusto ko ay mayroong milagro. May sakit ka? May milagro ka. Kung sino ito ang nakaranas na siya ay may sakit ay pinagaling ng Panginoon, pakita sa mga mahal. Amen! Milagro yun! Milagro yun. Na ikaw ay gumaling. Milagro ng Panginoon. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng Panginoon. Bakit? Bawal ang magkasakit. Pag nagkasakit kayo, focus ang pera mo. Yung milyon mo mawawala yan. Pero kung hindi mo lang yan, ito siyang pinagawin tayo naman. Siya ang pagpapagin sa atin. Pililigtas tayo, subaybayan tayo, iingatan tayo para maging malakas ang ating katawan. May himala ko sa Panginoon. At kung may karamdaman kayo, ngayon din, ikli mo, magaling ka na. Amen! Yun yung nagsitang na low compassion. Ano yun natin, kapili natin, magaling na ako. Huwag ka nang magaling naman. Minsan sinasabi, ay, hindi pa naman, masakit pa rin. Wow! Dapat positibo po ang ating pananalita. Okay, sabi ko rito, kailangan lang natin magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo ni siyang tumutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Ang Kristyano po, ang mananampalataya po, ay kailangan na po natin ay magtiwala sa Panginoon. Sino ngayon ang nagtitiwala sa Diyos? Nagtitiwala ba tayo na magagawa ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Naniniwala ba tayo na hanggang sa pagdating ni Kristo Isus ay mananatili tayo na naglilingkod sa Panginoon? Tiwala lang po sa pangangailangan natin. Pananampalataya at pagtitiwala. Wala naman tayo sa tagdakan ng ating pag-asa, kundi sa Panginoon naman. Amen. Tao, hindi natin piling pagkatiwalaan, hindi natin piling pagkatiwalaan. May hangganan ng lakas namin. Kayo, lahat tayo. Lahat ay kailangan natin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos naman ang nagtimbala sa atin. Ang Diyos naman ang nagbibigay sa atin. Ang Diyos naman ang mabuti. At wala nang iba. Ngayon po, kailangan isalak natin ang ating buhay, iaasa natin sa Panginoon. At pag inasa ko natin ito, pag nakita ng Diyos ang puso natin, siya po ay gagawa at gagawa ng milagro. Bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen! Sabi ng Bible ang kanyang mga anak, hindi niya hayaan na maglimon. Magmukhang, ano yun, magmukhang Marisa. Yung mga naglalaka ng anong buhok na. Yung mga ganyan na. Yung ano ng buhok, dikit-dikit na. Hindi tayo hayaan na gano'n. Nung manguhuli tayo na, lamang. Hindi hayaan ng Diyos
kundi dumadaan lamang tayo dyan. Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok at problema at karamdaman? Para ipakita ng Diyos ang kanyang himala. May himala po sa kanya. There's miracle in the name of Jesus. Kaya sabi nito sa Jeremiah 17:7, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh o sa Diyos, pagpapalain at umaasa sa Kanya. Yun po ang sekreto ng isang Kristiyano para magmala sa atin ng Panginoon. Sa Diyos mo naman natin, umasa sa Kanya. Sa Kanya lamang, isaligan ating pag-asa. At wala nang iba. Amen. Masarap, alam po, nakakatuwa din po kasi salamat sa Lord dahil ang daming ang daming biyaya na tatanggap na ngayon ng mga nababaha. Di ba? O sino ito rin nakatanggap ng ayuda? Taas ng mahal. Salala, sabi ni Pedro, nag-ayuda kami kahapon. Yan. May masarap na itlog. At tatlong itlog at isang pipino, isunod na kayo na. Ano ba yun? Ang healthy food sa mga magulang na kapatid. Kung hindi ka pala inom ng tubig, kumain ka na, pipino. Kung ayaw mo naman kumain ng pipino, inom ka na. Kaya po rin po ang Panginoon ng Diyos po ay mabuti sa ating mga magulang at kapatid. Ngayon po, papalay ang mga tao magtitiwala kay Yahweh, pagpapalayan ang umaasa sa Kanya. Alam niyo po dahil sa himala ng Panginoon, kung pagbabalikan po natin ang New Testament, sa dahil sa mga himala ng Panginoon, maraming tao ang nagbabalik loob sa Kanya. Amen! Kaya nga po siya, minsan makikita sa atin yung himala ng Panginoon. Pag nakita, maraming nagbabalik loob sa Kanya. At ang sabi ko rito, nagiging matatag ang pananampalataya ng mga disipulo. Yung mga disciple, nung makita nila naging malas sa Kristo, naging matatag ang kanilang pananampalataya. Kaya kung nakikita mo, ang himala na Diyos sa buhay mo, magiging matatag ka sa iyong pananampalataya. Ano ang sikreto? Lagi kang manalangin. At wala ka panalangin, walang himala. Kaya pumunta ko kayo ng sa private prayer, kasama ko ng manalangin. May himala po na nangyayari. Ito ang napakasaratan ko nga. Sana Lord, pag ikaw ay dumagin lahat sa iyong birthday. Amen? Sana Lord, pagdating mo na yung pamilya sa akin, dapat tumatagos sa akin dito ako. Sarap na pakiramdam mo. Kaya mga magulang at kapatid, may himala po sa Panginoon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. May himala sa Panginoon. Sabi rito, prayer in the name of Jesus. Sabi rito, ang panalangin daw sa ating Panginoon sa Kristo, ang pangalan ni Jesus, pag tayo ay tumatawag sa Kanya, magkakaroon talaga ng miracle. Magkakaroon ng miracle. Iibahin niya ang sitwasyon. Sabi rito sa una, okay, medyo bibilisan ko na kunti kasi may mga tayo mamaya nagaganap din tayo ng iba. Okay. Prayer in the name of Jesus, letter A, can change bad situation to good situation. Amen. Ibig sabihin, paano mga magulang at kapatid, magtatanong kayo, Pastor? Ibig sabihin ba sa bad situation, hindi tayo sinasamahan ng Panginoon? At doon lang sa good condition, hindi po. From bad condition, sasamahan ka ng Lord. Amen! Naalala niyo yung topic ko noong nakaraan? Ang Diyos ay laging gumagawa sa atin. God is never stop working from bad situation to good condition. Situation. Alam niyo po, maraming sitwasyon sa atin na bad. Tama. Sino rin ko nakaranas ng bad situation? Lahat tayo. Hanggang ngayon. Hindi ka iiwanan ng Panginoon magulang. Hindi ka papabayaan ng Diyos hanggang hindi mo marating yung tagumpay, yung turok ng tagumpay, hanggang maging good condition. I pray to God, nung mag-ilusap ako ng Sabado, binusan ako ang pintuan ng pagpapala. Kaya galit na galit ang kaaway, ang diablo bakit? Ang Diyos po ang gagawa para magtagumpay po ang bawat Kristiyan. Tatandaan po natin sa malapit ako tayo magtagumpay. Ang Diyos ang kaaway, nagpapantay. Tama?
sa Panginoon. Lalo kang lumikit sa Panginoon. Lalo kang lumabas sa Panginoon. Tuhurin natin ang problema. Tuhurin natin ang pagsubok. Pag sinabing tuhurin, iluhod po natin. Tama po ba ang mga magulang natin? Idulog po natin sa Panginoon. Wala kang kakampi, may kakampi ka Diyos. May tatalo mo sa Diyos! Kahit marami kang kakampi kung walang Diyos, hindi ka mananalo. Pero lahat na away mo, pero pag ang Diyos ang kakampi mo, mananalo ka. Hulihin mo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya, gano'n lang tayo kumala sa Panginoon. Huwag tayong maakituhan mga bagay na nangyayari. Think change bad situation to a good situation. Alam niyo po, yung himala ay provision po sa atin yan. Ito po ay isang provision sa mga anak ng Panginoon. Ang may provision lang po ng mga himala, yung mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Yung mga nananampalataya sa Kanya, yun lang po ang may provision. Totoo po yun. Kaya pag ikaw ay anak ng Diyos, nagtitiwala sa Kanya, may provision ka. Amen. Halimbawa, anong provision sa atin? May miniti ka, may gusto kang mangyari. Pero hindi dahil hindi mo makaliwa sa paglalaki, may gusto kang bigyan. Kulang ang pagbilin mo. Pero dahil malakas sa Panginoon, tumawag ka sa Lord. Nanalangin ka sa Lord. Ang pira mo, ang gusto mo ay makabili ka ng motor. Ganito lang pa, example. Kaya ang pira mo ay parang sa bicycle. Ang halaga ng pira mo, kung halimbawa ang motor ay nasa 60,000 at ang pira mo ay nasa 70,000 lang, pero ang gusto mo ay motor. Ang provision ng Lord, kahit 70,000 ang pera mo, ang gusto ko ay gagamit ng tao para yung gusto mo, yung situation ng pananalaki mo, ibibigay ko ito ng Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya. Para pangalaman mo. Yung mga pangyayari ko, ako nagkaroon ng blessing eh. May ginamit ng Diyos. Ha? Hindi naman ako nagpipili na magkaroon talaga eh. Pero, sa Diyos ko, may okay lang. Kasi okay naman ako eh. Kahit wala akong sasakyan, marami akong nasasakyan eh. Talo ko pa yung may sariling sasakyan. Lahat ng sasakyan ay sasakyan ko. Amen! Ibig sabihin, mabuti pang gusto ko natin. God is very, very so good to us. Napakabuti po ng Diyos. Maghimala po sa atin ang Panginoon. Sabi rito, pangalawa, can give us comfort, kapanatagan. Nagiging kalmado tayo. Naging matatag tayo sa hamon ng buhay. Dahil alam natin maging malang Panginoon. Kaya ang isang Kristyano, pag may pagsubok, hindi po siya nag-react. Tama! Ayaw mag-react. Tama po ba? Hindi mo nga! Kasi wala namang mangyayari kung mag-react eh. Mag-react ka, madadagdagan ang problema mo. Tama! Hindi mo ka mag-react. Magtiwala ka naman sa Panginoon. Di ba may mga tahay na parang, Lord, bakit ganito? Kaya ang lumalabas sa ating mga labi, unin mo na lang ako, Lord. Pero pag kukunin naman yung Lord, ayaw naman. O di ba tama? Kaya pag may hamon ang buhay, kalmado lang tayo, sabi ng Lord, sabi rito, kalmado lang tayo. Then, lagay sa kitas comfort, panatag ka lang, maging panatag ka lang, maging kalmado ka lang. Kasi pag hindi ka kalmado, marami kang masasabi. Amen. Totoo yung balik ng nabagay. Sa kulitin ka lang, bayan ako mga mga sa akin natin eh. Amen, tama? Amen. At mahirap ko pinapagigol lang, marami kong pinadamay sa tao. Kaya punin mo ako ng mga magulang at kapatid. Pag may problema, lagi tatandaan, pag may subok, anong bagay, yung mga negatibo na nangyayari, doon tayo sa Panginoon, tumawag sa kapal sa Kanya, at bibigyan ka ng Diyos ng kapanatagan. God, answer your prayer. In the name of Jesus. Anak, ba tayo sa Panginoon? Amen. Ang kapanatagan ko, dito ay kasalanan na yamanan natin sa atin. Maging panatag ka na sa buhay mo, maging kalma ka na. Pag maging kalma ka sa Panginoon, gagawa ka at gaganda ka. Pag lagi kang galit, tingnan mo natin.
Lagi kang galit. Sabi sa amin, lagi kang kuret. Kuret. Alam niyo, ako lagi kuret ang itsura niyan. Hindi natin malaman. Kaya mga magulang at kapatid, sabi rito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kaya ang magulang. Sabi nga ng awit, may sinabi, sa harap ng Diyos ay pumanalo. Awit 37 verse 7 sabi, sa harap ng Diyos ay pumanalo ka, maging mataga, na magkita sa Kanya, na Diyos mo lang hanapin ang kaligtayan at ang pangarap mo iyo. Patagad ko lang po tayo sa harap ng Panginoon. Ang mga sitwasyon ang nangyayari, maging panatagad po tayo, kalma lang po tayo, masarap po maging kalma. Pag ang isang tao ay kalmado, kahit ang dugo mo ay tumataas, pag kalmado ka, ang dugo mo ay hindi tataas. Pero pag hindi ka ng kalma, hindi natin tataas talaga ang dugo mo. Okay lang sana kung tumaas. At hindi ka mapahal. Alam mo mga magulang at hindi ka makasarap sa Panginoon. Hindi makasupport sa panatagaan. Number 3. Number 3. When in the name of Jesus, He made us strong to face the reality of life. Ang panalangin natin sa pangalan ni Jesus ang magbibigay po sa atin ng lakas upang harapin ang realidad ng buhay. Anong realidad ng buhay? Ang sabi ng Bible, ang mundo ay pasama at pasama na. Pahirap na pahirap. Kita niyo po? Pahirap na pahirap. Nung tinaas ng bigas, bumaba ka. Hindi na. O ang kamuti dati, ang kamuti lang, ang mga magulang kamuti na lang yan. Labi ako sa negosyo yan. Ang kamuti, ang isang kilo, 12. Ngayon magkano ng kilo ng kamuti? 71 na. Amen. Matindi ngayon. Dati ang galumpong tumpok-tumpok. Ngayon, tumpok na nakirang ibabayad mo. Grabe ang Diyos. Grabe. Kaya kailangan natin harapin talaga. Kung no choice ka na, hindi mo harapin ito eh. Tama. Kailangan maging strong ka dyan. Lalo na kung kulang ang budget mo, ay nako. Maniwala kayo sa akin. Pero kung rin po, kung lagi natin tatandaan, laging may Diyos na tutulong sa atin. Pag tinulong ka, ang Diyos ang pupunod. Lapan ko natin. Sabi nga kung sabi nga ni Pastor, maging demonyo gagamitin sa atin para tayo pagpalain. May mga pastor na nag-testimony, walang ulam. Ang nagdala ng ulam yung pusa dahil sa kapitbahay. Yung lahat mo. Yung lahat kayo, yung sa kapitbahay, yung lahat. Kunin naman, kaya ganun pang Diyos, napakagaling ng Panginoon, ano? Grabe. Kaya yung protection sa atin, yung ano sa atin, yung yan eh. Kaya pumihin mo namin dahil ng Panginoon, yung kanta ni Ate Mia kanina, pumihin ng Diyos sa kanyang kamama. Siya ay kamama. Kamama mga Diyos natin! Kaya purihin natin ang Panginoon. Yung po ang sabi ng Habakkuk chapter 3, 18-19. Amen. Lagi tayo magpuri sa Panginoon. Okay. With us strong to is the reality of life. And then miracles are happening. Pag tayo ay lagi tumatawag sa pangalan ni Jesus, hindi ko isa. May miracle na niya. Tama. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang Diyos po ay maging malasabi. Ganito po yun. Minsan di po ba nakasawa tayo? May mga kapatid tayo na hindi natin nadadala sa Panginoon. May mga anak tayo na hindi natin nadadala sa Panginoon. May mga relative tayo na hindi natin nadadala sa Panginoon. Pinagpipin natin kung balitadan na tingnan. Tama? Pinagpipin mo na ang problema. Parang walang pagbabago. Sa tingin ng tao. Pero hindi mo alam kung ikaw ay nalalang
Diyos ay kumikilos galing doon sa kalitan para sa kanila. Naniniwala po ba kayo? Pag tinatawag natin ang pangalan ni Jesus, tayo ay nananalangin. I believe ang Diyos ay kikilos sa ipinapanalangin natin at darating ang araw maghihimala ang Panginoon para sa kanila. At ipapakita ng Diyos ang kamamamaw niyang ginawa. Kaya mga magulang, tatandaan natin. Laging may milagro sa puno. Pag sinabing malagpit, ang pamantayan ng milagro ay ang Diyos lamang po ang makakagawa, hindi po ang tao. Kahit ano ang galing ng tao, kahit mayaman siya, hindi na kayang pagkalan ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang Diyos lamang po ang makakagawa para sa atin sa lahat ng ating ginagawa. Miracles are mangyayari po ang miracle. Tayo, di ba nilang tayo ng Panginoon? Alam niyo, ako nagtataka rin ako minsan eh. Kunting ano lang tayo. Sabi ko, nung nakasama kami nila, Kuya doon eh. Nila Kuya doon eh. Kaya Kuya dito. Ang buhay namin doon lang hindi. Isipin nyo magkapira lang kami, habulin namin yung tumatakbong jeep, nakalagay din yung mga isda. Isda, ako na ang tayo na. Kung sino makahawak nun, siya ang magdadala dun sa itinitiran. Kung hindi ka makahawak, wala ka. Ganun ang buhay po sa Pilipinas. Matindang lakad doon. Laking panindi po kami. At bago ka kumita ng pera minsan, tumuang ka. Totoo po yun. At iniisip yun siya doon, grabe mo sa buhay namin. Ako nagtitinda ako sa tumakit ako ng peltran ko. Kasi peltran ko padali doon, gibilan. Alam niyo po, ang ginagawa namin para mauna kami. Aabang na kami sa highway. Ang bilis ng takbo ng peltran ko. Kaya siya nagsasagot tumakbo ng mabilis. Kami nila po yung nagsasagot. Binibilisan namin yan para mahapon namin. Kasi pag pauna kami, ubos ang tunda namin. Kaya minsan, nababasa ang itlog. Kasi ibig sabihin ng magulang, ganun po ang sitwasyon. Kasi kita po natin ang iba ng buhay. Pero pag nasa Panginoon, at salamat sa Diyos dahil nakilala natin ang Panginoon. Hindi tayo nanatili sa ganun pangyayari. Hindi Lord, nagbibigay ng iba ngayon, ang kalagayan natin, masaya tayo na naglilingkod sa Panginoon para paaraw natin. Hallelujah! Yung tayo sa milagro sa ating buhay, lahat naman tayo eh! Lahat naman tayo may milagro sa buhay natin ng Panginoon. Kaya miracles are happening pag tayo po ay nananalangin sa pangalan ni kaya nung tapos si Kuya Yuri kanina sa panalangin, in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. Amen. Lagi natin tatandaan, huwag natin itas natin lagi sa buhay natin ang pangalan ni Jesus. Kahit sabihin, nakakabuling ka naman, puro na lang hindi mo Jesus, kaya sabihin mo, tama. Kaya ulit mo ang Panginoon. Hallelujah. Miracles are happening. Yung panalangin mo, may mangyayari. At sigurado ako, mayroon mangyayari pag ikaw ay nag-praise sa Lord. Literally, we can take 3 front life strategies. Makakalayan kayo sa kahigyan ng buhay. Maraming kahigyan buhay natin. Yung tinatawag ng masamang pangyayari. Tama. Sino rito yung nakaranas na may masamang nangyayari sa buhay natin? Amen, mali tayo. Salamat sa Lord. Nandiyan siya para tayo ay tuloy. Mayroon nila sa buhay ng isang tao. May dito po ako, may isa po tayong membro na nagpupo siya. Matagal ito pinipin ko kayo. Pero nangyari po. Nakabook po siya, napakagaling ng Lord. Ngayon, ang nag-book siya sa ano po ng Alimol dahil yung paradahan ng video. Ngayon, hindi siya nakarating ng tama sa oras. Pumalis yung bus. Alam niyo po, itong babae ito, kapatid ng naging natin, hindi nakarating. Medyo parang naano siya, hindi siya hindi kasuwi ko. Ito, ang gandaan niya. Yung sinasakyan yung bus, yung dapat upuan niya, nagawin yung bus na ako na aksidente. Yung bus yung seat niya, yung upuan kasi yung mga ano yun, seat A, seat B,
yung dapat upuan niya, ang nakapulo yun ang namatay, na dapat siya ang namatay at kinakasakan siya. Alam niyo, milat mo ng Panginoon. Amen! May mga pangyayari na gustong-gusto natin pero bakit ayaw? Bakit? Mapapahama ka. Kaya nga sa buhay po natin, yun po ay magawa ng Diyos. Yun po ay milagro ng Diyos. We can break free from life's tragedies. Makakakalaya tayo sa tragedy ng buhay. Kahirapan na nito, mabibigat na pagsubok nga doon ang protection ng Lord sa mga masasamang pangyayari. Kailangan lang natin ay sumampalataya sa Panginoon. We need to have faith in God. Kailangan natin sumampalataya lamang sa mga Panginoon at magtiwala at ang Diyos po ay gagawa sa atin. Gusto ba natin ang himala? Lakasan na lakas ng himala. Sino ang gusto ng pagsubo? Sino ang gusto ng problema? Sino ang gusto ng himala? Inaatunan nyo ng dami. Okay, sabi ng kasulatan, matapos na po tayo, Romans 9:11, sinasabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapaya. Ako at ikaw, hindi tayo mapapaya. Maniwala kayo sa akin, kapag yun po ang sinabi ng Isang Diyos. At ikaw ay sumampalataya sa Kanya, hindi kayo papaya ng Diyos. Kailanman ang kanyang mga anak ay hindi tayo itaya ng Kanya. Ang ama ay hindi tayo itaya ang anak. Ganun po yung ama natin sa langit. Hindi tayo itaya. Gusto ng Lord, tayo ay malago sa pananampalataya. Gusto ng Lord, marami tayong pera. Amen. Gusto nyo ba marami pera? Sino ang magbibigay sa atin? Totoo naman. Ang mga tao na walang pera, bibigyan ng Diyos. Ano sabi? Supra. Pero yung po sabi, sumampalataya sa Kanya, hindi tayo mapapaya. Okay. Sabi po, ang aral dito, sa ating pinag-aaralan na himala, ang layunin, para na narinig natin ito po ay para tayo ay magtiwala sa Diyos, manampalataya, isalig ang mga alalahanin sa buhay. Bakit? Kasi pag maghimalaan mo sa atin, tayo po ay magkakaroon ng magbigay tayo ng mga patutuo. Gusto ng Diyos bawat isa sa atin ay may legacy, may patutuo tayo na galing sa Panginoon. Amen? Tama po ba? Legacy. Na tayo ay lumaban sa kabila ng mga pagsubok. At pag ito ay nalaman ng ating generation, sa mga sumunod natin, si Papa, dahil maraming pagsubok, lumaban, kami sa kanila. Naging patutuo natin, bakit? Naging wala sa ating ang Panginoon. Ito, sabi rito, tumutulong sa mga nangangailangan at nagbabago ng puso. Kaya ng mga magulang at kapatid, tatandaan po natin, laging Christianism, para magkaroon lagi ng himala sa akin ng Panginoon, lagi natin tatandaan, laging manalangin sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. May milagro sa pangalan ni Jesus. At pag ang Diyos ay nagmilagro sa atin, ang milagro ng Diyos, maaamis ka talaga. Kamangha-mangha ang Panginoon. Palakpakan po namin. At ngayon, sa pagkakataon ito, mayroon po tayong mga kapatid na Sa mapagpalang umaga po sa lahat. Ayan. Patingin nga po ng mga muli nga po palakpakan natin ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Sa umaga po na ito, sabi nga ni Pastor kanina, mahalaga. Kasi ngayon po yung araw, yung umaga kung saan we will formally introduce to you on behalf of the GCN Council ang ating pong mga deacons. Nakikita niyo po yung mga nag-aasikaso, meron po tayo dyan mga nakaputi or kaya yung mga nakaitim na polo shirt, may mga nakalagay na deacons. Ito po kasi yung pagganap nila. Doon sila tinawag ng Panginoon. So kung paano po natin pinapanalangin ng ating mga kabataan, ang ating children
ministry, ang music team, ganun din po, itaas natin sila sa Panginoon. At ganun din, natapos po kasi nila, so we will have this, parang bibigyan natin sila ng certificate of completion dahil natapos po nila ang ating doctrines, ang church doctrines, na ginawa po nila, dinanan po nila, inaral nila, pagmula po buwan ng Marso hanggang Agosto. Kasi ang ating pong doctrines ay hindi po kaunti. Yan. So, hiling-hiling po siguro natin kay Pastor Eric na ganapin ang ating doctrines sa congregation. Para alam din po natin. Amen. Alam natin kung saan tayo nakatayo. Alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Tama po ba? Amen. Amen. So, tinatawagan ko po ang lahat ng deacons. Dito po, pila tayo. And then, syempre po ang ating church president. Ang tunay na pangalan po ng ating presidente ay Brother Daniel Edison Simon. Nakilala lang natin siya bilang Edison, di ba? Pero, nung po gumagawa na ako ng mga certificates, nakikita ko may Daniel pala ang kanyang pangalan. Napakaganda. Dito po tayo. Okay, of course, ang ating po Pastor Albert and Pastor Venus. Okay. Certificate of completion is proudly presented to in recognition of his dedication, commitment, and successful completion of GCN doctrines taken from March 28 to August 15. For those who served well and gained an excellent standing for themselves and a great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Given this 23rd day of August, year 2026, Glorious Covenant Ministry signed Brother Daniel Edison Simon and Pastor Eric Centeno. Dito po tayo sa taas. Ay, nakapila ang deacon. Sarap po nagakuha ng ano. What's this? Okay. First po, we have Brother Junray Gutierrez. Sige po, pwede po kayo kumalakpak. We have Michelle Bastiñas. Sister Rosalie Bernardo. Nakikilala na namin kayo lahat. Umalis kayo. Brother Danilo Casabuena. Kaya po tayo dyan. Brother Mark David Gapa. Brother Rolando Garcia. Brother this is Sister Ferlin Gutierrez. Sister Priscilla Hipolito. Kumukunti na po yung mga palakpak nyo. Brother Roberto Hipolito. Brother Joe Raymond Guevara. Brother Unique Madredeo. Brother Delgar Semeliano. Brother Idel Semeliano. Brother Romel Palestino. Okay. And Brother Nelson Marcelian. Okay, ito po ang ating mga mababait, matulungin. Yan. Sinasabi ko na po lahat ng mga magaganda at gwapo natin mga diakono at diakonesa. Yun po kasi yung Greek word pa. Tama ba ako natin yun? Yes, okay. So bago po tayo panalangin ng ating Pastor Venus, syempre kailangan mag-commit tayo sa Panginoon. Amen. So, sundan niyo po, repeat after me. Pwede po ba natin itaas ang ating kanang kamay? Or mas magandang ilagay na lang po natin yan sa ating bibig. Ito po ang ating pangako ng integridad ng mga diakono. Ako si
nagtitiwala, lakasan mo naman po, ulitin natin. Para maramdaman po naman natin lahat, ano na sincere sila. Tama po ba yun? Masyado kayong seryoso. Pero actually, this is a serious moment. Okay, pinapagaan ko lang po. Pero lakasan po natin. Amen. Lakasan natin. Okay. Ako si... Amen. Again. Sabihin niyo po yung pangalan. Forward na po tayo dito sa harapan. Yan. Oo. Usap po tayo dito sa kanan. Ay, kaliwa ko lang. Sige. Yan. Ulitin po natin na, lakasan natin, tapos sabihin po natin yung ating mga pangalan. Hindi po ito para lang po makita o makilala lang kayo ng congregation. This is your commitment sa Panginoon. Hindi lamang po para sa church, pero para po sa Lord. Amen. 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 Okay. Again. Ako si nagtitiwala sa biyaya ng Diyos at gabay ng banal na Espiritu. Buong puso akong nagpapasako sa tawag ng pagiging isang pinunong lingkod bilang diakono. Nauunawaan ko na ang tungkulin ay isang banal na katungkulan. Nangangako ako paglilingkuran si Jesucristo, ang mga pastor, at ang buong iglesia ng may kababaang loob, pagmamahal, at katapatan. Samahan nawa ako ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Samahan po natin ang ating Pastor Venus para sa panalangin. Amen. Hindi po kayo lahat ng mga nagmamahal po sa ating mga kapatid ng mga dikos, itaas po natin ang ating dalawang kamay. Bigkis po natin sila. Talaga natin sa Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus. Amang Diyos na makapangyarihan, narito po yung mga kapatid namin na nagbigay ng buhay bilang mga dikos. Nag-import po sila sa pag-aaral ng mga salita. Natapos nila yung 7 doctrine, diba? At ito ang gagamitin nila sa paglilingkod, sapagkat napakalaga po ng salita ng Diyos. Kami pong lahat na narito, ng mga kapatid nila kay Kristo, kami po ay dumadalangin. Lord, una, bigyan mo po sila ng puso na marunong magpakumbaba. Malasakit, pagmamahal, pag-abot sa mga nangangailangan, pagtulong sa pangangailangan ng iglesia, pagtulong sa mga pastor, lalo na po Panginoon, kung kami po ay mga malaking activity. We pray, Father God, ng mga kapatid namin ito, Lord, ay patuloy mong ingatan, subaybayan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Pagandahin mo po ang kanilang pamilya, Panginoon. I-provide mo po ang kanilang pangailangan para hindi po madagan ang kanilang paglilingkod. Salamat po sa kanilang buhay, pakagamitin mo sila, Panginoon. At lagi mo po silang pupuspusin ng banal na Espiritu. At salamat sa mga salita na magiging tanglaw sa kanilang paglilingkod, Panginoon. Kaya sa oras na ito, narito kami magkakapatid. Nakataas ang dalawa ng kamay. Hiningi po namin ang bendisyon mula sa iyo, Panginoon, at hanggang sa kanila. Ibaba mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong himala. Maghimala ka po sa kanilang buhay, Panginoon, na patuloy mong gamitin sila.
Marami pong salamat, pagpalain mo po sila sa espiritu ng kanilang buhay, sa ngalan ng Ama, ng Likha ng lahat ng bagay. Sa Panginoon sa Kristo, isang tagapagligtas, at sa banal na espiritu na isang tumutulong at na papalakas sa amin. Marami pong salamat, pagpalain mo po kami lahat, at sa natapos po namin gawain, dalangin po namin, ingatan mo po kami, at sama-sama kaming humingi ng gabay sa aming pag-uwi. Ingatan mo po kami, Panginoon, at patuloy naman sa kanyang pagpapala po sa aming lahat. Thank you, Lord. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus ang natin sa amin. Amen.